Dear Dr. Love, isa pong masaya at masiglang gabi ang gusto kong iparating sa inyo at sa lahat po ng bumubuo ng inyong radio show. Just call me Dea. Ako po ay 28 years old, tubong Zamboanga City, pero kasalukuyang nakatira sa Mandaluyong City. Dahil dito po ako nagtatrabaho sa Metro Manila. Una po akong nag-boyfriend right after graduation dahil ito rin ang agreement namin ng parents ko. Mag-graduate muna bago makipag-boyfriend. Tinupad ko naman po ito, but sad to say, our relationship only lasted for more than 3 years. Siguro dahil na rin sa differences namin kaya madalas hindi kami magkasundo. It took me 3 years bago makipagrelasyon ulit at in-enjoy ko kasi ang pagiging single and I wanted to make sure na kapag makikipagjowa ako, siya na talaga for life. Then I met Ben na isa sa mga katrabaho ko. Mabait po si Ben, tahimik sa harap ng maraming tao, pero kwela at madaldal kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama. Niligawan po ako ni Ben and after a few months, sinagot ko na siya. Nasa kanya na rin po kasi ang hinahanap ko sa isang lalaki at lifetime partner. Ipinakilala ko rin siya sa parents ko nang binisita nila ako sa Manila. Same thing with him. Ipinakilala niya po ako sa kanyang family diyan sa Marikina. Nakaschedule na nga po kaming pumasyal sa province nila sa Cagayan, pero hindi lamang natuloy due to some emergency. I-reschedule na lamang po namin. Pero nakaschedule na rin po ang trip namin sa Zamboanga para makilala niya ang family and relatives ko doon. And we both look forward to this. Dr. Love, si Ben po talaga ang itinitibok ng puso ko at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Pero minsan may negative thoughts na dumarating. Paano kung hindi ito mag-work out? Paano kung hindi pala kami meant for each other? Dr. Love, gusto ko pong malaman, how do you keep a young relationship strong and grow and mature? Ano po ang ilan sa basic things na dapat isaalang-alang to keep a relationship work despite the struggles and challenges? Alam ko pong pinagdaanan niyo na rin po ang ganitong stage sa buhay niyo. Kaya alam ko rin pong may wisdom akong mapupulot mula sa life experiences ninyo. Salamat po, Dr. Love. Ingat po lagi and I wish you good health. All the best, Dea ng Zamboanga City. Maraming salamat, Dea. I wish, alam ko ang formula. There is no such formula para sa isang perfectong relasyon ng mag-asawa. No such thing. In fact, there is no perfect relationship. No perfect wife, no perfect mother, no perfect father, no perfect husband. Pero bakit nagtatagal? Kasi una sa lahat, Dea, alamin mo na ikaw ay a different, separate entity. Ang iyong boyfriend ay isang separate entity. Magkaibang tao kayo. Iba ang inyong mga magulang, iba ang upbringing, iba ang mga prinsipyo ng mga magulang, iba ang mga values formation ng bawat magulang. So, hindi pwedeng magkapareho palagi. And I tell you, kung pareho kayo palagi, pareho kayo ng isipan palagi, pareho ng mga gusto ninyo, kulay, klase ng furniture, ulam, life is going to be boring.
it's going to be boring. Now, you ask me, dahil 55 years na kaming mag-asawa. At doon sa 55 taon na yun, hindi ko na mabilang kung kailan kami nagkasamaan ng loob, nag-away, nagtaasan ng boses. Hanggang ngayon, maputi ng buhok namin, may mga apo na kami. Hindi pa rin kami magkasundo minsan. Bakit? Kasi magkaibang tao kami eh. At yun ang nagpapaganda ng relasyon ng mag-asawa. Yung magkaibang tao kayo, pero pinipilit ninyong magkasundo or to meet halfway. Yun ang maganda. Hindi ho kayo po pwedeng maging magkapareho kasi pag naging magkapareho kayo, wala nang kwenta ang relasyon nyo. It's going to be boring. Now, bakit kasi, tingnan ninyo ho, yung mga matatalinong tao, mga matataas ang aral, na mga nasa posisyon ngayon sa gobyerno natin, na mga gumagawa ng batas, merong mga tao na nagsusulong para mapalaya sila doon sa kanilang relasyon. Gusto nila ay magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas nang sa gayon ay mahiwalay sila sa asawa nila at makapag-asawa uli ng iba. Hindi ka naman magdidiborsyo kung wala kang pangarap na mag-asawa uli ng iba eh. Kaya ka makikipag-diborsyo, gusto mo makatikim ng iba. Yon. Masakit pakinggan, di ba? Pero kung gusto mo lang ay humiwalay sa asawa mo, tama na yung legal separation. At meron tayong batas na ganun. Kung sinasaktan ka ng asawa mo, legal separation, sampahan mo ng kaso. Pero bakit gusto ng divorce? Para makapag-asawa uli ng iba, makatikim ng iba. Ayan. And I tell you, ang divorce ay hindi solusyon. Kapag ang dalawang tao ay naghiwalay, may problema yan. At kadalasan ang problema niyan sa lalaki. Bakit? Ang babae, bago mo mapasuko yan sa pag-ibig niya, sa pagmamahal niya sa asawa niya, malaking pagtitiis nang ginawa niyan. Martir ang mga babae sa pagtitiis. So, kung may problema ang lalaki, halimbawa, babaero, hindi kinukonsider yung asawa niya, siya lang palagi ang tama, at merong diborsyo, i-divorce niya yung asawa niya para makakuha siya ng bago, ay di hiwalayan niya yung asawa niya dahil may diborsyo. Ang tanong, yung susunod na pakikipagrelasyon niya, yung mapapangasawa niya, yun ba'y mas magiging maganda ang kanilang relasyon kaysa doon sa una? Hindi po. Ganon din yun. Bakit? Kasi hindi na-address ang problema. Anong problema? Narcissistic yung lalaki, babaero yung lalaki, laging siya ang tama, hindi na bago, hindi na-address. So yun pa rin ang gagawin niya sa pangalawang asawa niya. Anong mangyayari? Yung pangalawang asawa, susuko pa rin yan. Magdi-divorce na naman sila. So it becomes a cycle. The problem is, the problem needs to be solved. Kung ano ang problema, yun ang dapat bigyan ng solusyon. Kaya nga, sa mga mag-asawa, bago tayo magpakasal, pag-aralan natin, ito bang pakakasalan kong to, nakahanda akong magtiis at magpakamartir alang-alang sa pag-ibig ko sa kanya. Now, hindi naman kinakailangang magtiis ang bawat isa kung nandyan ang pag-ibig. Dahil ang mag-asawa po, they complement each other. Ang babae, kayong mga babae, nagbibigay sa amin ng lakas at ligaya. Kayong mga babae ang nagbibigay sa amin ng katuparan ng mga pangarap namin. Kami ay nagtatrabaho sapagkat gusto naming ibigay sa inyo ang buhay na maginhawa. At kami naman,
gumaganap sa tungkulin namin para sa inyo na mabigyan kayo ng proteksyon, mahalin at paglingkuran ng mga babae. So we complement each other. And that's the purpose of marriage. No such formula para magtagumpay ang inyong relasyon. Ang nalalaman ko lamang ay ito. Sa mag-asawa, kailangan, out of love, ay matuto tayong magpatawad sa mga shortcomings ng ating karelasyon. Dahil ang babae din ay may shortcomings. Kami mga lalaki, meron din kami shortcomings. Now, mahalaga na tayo ay magpatawad sa mga pagkukulang na nagawa sa atin. At yung nagkasala naman, kailangang kilalanin niya ang kanyang pagkukulang para hindi na muling gawin yon. See? Kung walang pagpapatawad kay Mrs. Banaag, wala hong Dr. Love na programa. See? At kapag tayo'y nagpatawad, lilimutin natin ang lahat ng kasalanang nagawa sa atin at hindi na natin uukil-kilin yan every time na nagiinit ang ulo natin. That is the concept of a good relationship. Marunong magpatawad, marunong magpakumbaba ang nakagawa ng kasalanan. So, paano ito? Sa iyong boyfriend ngayon, huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na hindi ninyo ipagkakasundo o ikatatakot mo. Paano kung hindi ito mag-workout? Hindi mag-workout day yan kung kayong dalawa ay hindi magsasakripisyo o magtutulong upang mag-workout ang inyong relasyon. Paano kung hindi pala kami meant for each other? There is no such thing as meant for each other. Pinagtatrabahuhan yan. Ang mahalaga, bago kayo magpakasal, siguruhin nyo na mahal nyo ang isa't isa. At alam nyo ang commitment ng mga mag-asawa. It is a perpetual commitment. Dapat alam nyo yan. Hindi lang kayo naglalaro, hindi lang kayo humaharap sa pare para sabihin, yes, I do. Tandaan nyo, ang pare ay hindi po ang pare ang nagkakasal sa inyo. Ang pare ay witness lamang. He administers the sacrament. Ang nagkakasal sa inyo ay ang Diyos. Kaya pag sumumpa kayo sa Diyos na mamahalin niyo ang isa't isa, ang kausap niyo ang Diyos. At yun ay dapat nating pahalagahan. Nagtatagumpay ang mag-asawa sa gitna ng mga struggles, sa gitna ng mga problema, sa lahat ng dadaanan natin. Kung kayong dalawa ay magsisikap kayo na ipagtagumpay ang inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.